Ulit kita sa from the top. Isang paulang. Sige, tawa tayo muna. Ready? Ready. 1, 2, 3. Hey guys! I am Abby. And this is Lee. Welcome to our very first podcast. Ang topic namin ngayon is all about our Relationship. Where it all began, Our love story. Unfiltered. So love, how do we start ba talaga? Kung tinatanong nila, we post videos, we post stories about each other. But let us tell them kung paano tayo talaga nag-start. Naalala mo pa ba? Yeah, so start tayo kasi may mga nagtatanong, saan daw tayo nag-meet? So, syempre, nag-meet kami sa Saan? school. School. Sa DWCL. So, ito yung school namin. Diba? And then, sino ba yung unang pumasok sa atin sa Divine? Ako yon muna. Ikaw. And then, pumasok ako ng year 2022. and ako naman year 2024. So, 2 years? 2 years ba ako kita makilala? Yeah. So, nag-start yun. Naging friends kami. And, may time nun na nagyaya ka No, how do we end up close muna na friend? Paano tayo naging paano close? tayo naging close as friends? Parang ba't usapin naman yun? Okay, so nag-start yun nung meron tayong reco tour sa Puerto Galera. Yan. Sa school kasi we have this reco tour sa Puerto Galera. And we are friends. Tapos, magkatabi kami nun sa bus. Pero hindi namin sinasadya na magkatabi kami. So yun, naging close kami. Kasi marami kaming mga pinupuntahan. Yes. Tapos, lahat ng yun, nag-enjoy lang kami. In-enjoy lang namin yung reco tour. And hindi naman napapansin, nagiging close na kami. Naging friends with our colleagues. And then, pag-uwi, close friends pa din. Hindi ko din naman siya noon parang nagka-feelings agad since she has a relationship pa bago kami talagang maging kami. So, syempre as a lalaki, respect for the relationship with them. As friend din, hindi din kami nagkaroon ng time para maging close pa. At nangyari na lang yon after ng Puerto Galera, then nagkausap-usap, nasasama na namin siya sa group of friends namin dahil nga nagkaroon ng mga bondings. during lunchtime, yan. Pero as friends lang. As friends. As friends. Nothing more, nothing less. And then? How it continues? Isabihin mo na. Ka-office mate, constantly ka-office mate ko pa din siya pagbalik namin. Then, nabalitaan ko na lang na she was heartbroken. Ay, oo. May ano pa tayo. Lumabas tayo nila, Ma'am Shi. So, si Ma'am Shi po ay ka-work namin. Ka-work namin. Secretary. Ay, Ma'am Shi. Lumabas kami, pumunta kami sa... Nagana tayo dun? Nag-Samgyup. Samgyup, kaming tatlo. Pero as friends din ulit yun. Pero hindi ko pa alam na parang there's something. Na wala na akong karelasyon nung mga time na yon. Nalaman mo na lang nung nagkakwentuhan tayo nila, Ma'am Shi. And naiintindihan ko naman since mahirap din naman ikwento talaga ang heartbreak, breakups sa taong, syempre maghahanap ka din naman ng outlet mo. And bali-balita na lang, then parang hindi man directly, pero dahil nung nalaman kong yun nga, wala na din naman, is nung inalok ko siyang lumabas. As friend, inalok ko siyang lumabas. Mag-walking. Mag-walking and nagkakwentuhan. Sa Puro Legazpi. So, first time ko na pumunta sa Puro Legazpi. Hindi ko alam kung bakit ako sumama sa kanya.
Kahit hindi naman talaga ako malasama, syempre Mm. hindi ko naman talaga ganun ka-close. Pero nung time na nagyaya siya, so yung time kasi yun, parang kailangan ko din ng someone na makakasama ko, mapagkwentuhan, maging kakwentuhan, kasi nga hindi din ako yung heart ko noon. And then, parang yun na yung naging way ko para makalimutan ko din totally yung past ko. Tapos, wala, nung time na nagyaya siya sa puro mag-walking, and na-enjoy ko lang din yung time namin na yon. Tapos, may kwentuhan na din, di ba? Tanda ko pa, it was Kasi syempre, November. nagkakahiyaan pa tayo ng time na yun eh. Pero siya talaga yung makwento and ako nakikinig lang Kasi din ang sa kanya. tahimik niya. Ah, Siguro kung hindi mo kakausapin, walang topic, wala talaga. Pero nakikinig lang ako sa kanya kasi ang sobra niyang continuous lang siya sa pagkwento na parang nakwento niya na yung buhay niya. Parang hindi mo naman yan tinatanong kung Hindi ko naman tinatanong pero tapos sinishare ko na lang. nasi-share niya pa din. Then, tandang-tanda ko yung date na yun kasi nilista namin yun parehas. It was November 12, 2024. Oo. So, hindi ko alam kung bakit nag-ano din ako. Parang naging memorable na kasi yung mga times na paglabas-labas namin, jamming namin, yung pag-banding. Eh, nililista ko na siya sa notes. Di ba sa phone natin meron yung notes. So, nilalagay ko din yung dates. And hindi ko alam na ganun din yung ginagawa niya. Sinusulat niya yung kada dates, kung ano yung mga memory, ano yung mga ginawa namin during that date. And nag-picture, friends lang talaga. Hindi ko naman inaanong kumbaga mag-jump agad into a relationship or mayroong ganon. Pero syempre, as a lalaki na alam mo yung pinagdaanan din ng girl, nagkakagaling lang din sa breakup, sa heartbreaks. So, I let it flow lang na sundo, hatid, tapos since magkasama kami sa work, mas nakilala ko din siya and nakwento Pero niya nung pa. time na yun, hindi mo pa ako hinahatid at sundo, di ba? Hatid sundo. Yung first natin, sinundo kita, hinatid kita. Oo, yun lang yun. Pero baka kasi iisipin nila, nahatid sundo Hindi mo ko na naman. sa school. Eh, Hindi same naman, tayo hindi ng naman. workplace. Hindi pa naman na umabot sa ganun. Pag magyayaan lang na mag-walking. Oo. Siyempre, sinundo mo ko sa boarding house. Siyempre, ihahatid mo din ako sa Tama. boarding house. And ang pinaka-memorable pa nun ay nakwento niya pala kay Ma'am Shi, which is yung friend namin, yung pag-walking namin without, di ko nga alam kasi ayaw ko din naman munang sabihin sana yan. Pero sabi ko, siya pa yung first na nagkwento. Kasi nga, wala naman yun. So, what kung ikikwento ko din kay Ma'am Shi. Siyempre, isi-share ko din. Kasi nga, close din naman kayo. So, baka sakali ako na alam din ni Ma'am Shi na lumabas tayo. Baka nakwento mo. Tapos, ayun pala, walang kaalam-alam si Ma'am Shi. Nagulat na lang. Naniyaya mo ako na magkasabay tayo mag-walking. And then, bakit kasi hindi mo sinabi kay Ma'am Shi? Bakit kasi didilihin mo nun? Or kinikip mo muna ba? Kasi kung wala nang naman yun, syempre, makikwento mo yun sa... Siguro, gusto ko muna siyang i-ano personal. Na, parang gusto ko lang munang itago personally. I-keep para sa sarili ko muna. Tsaka ko na ikwento pag kapag ready na. Parang may, as a person din kasi may mga gusto din akong i-keep muna. Yung kilig. Kapag clear na din yung intention mo. Yung kilig, yung conversations, yung knowing someone na di ko akalain magiging sobrang halaga sa akin. And ayun. And alam ko naman, may mga friends din naman kami talaga na talagang i-keep yung secrets at mapagkakatiwalaan namin. Pero yun lang din naman ang masasabi ko doon. Gusto ko lang muna siyang kasi ayaw pa natin i-reveal. Ayaw mo nang i-reveal na lumalabas na. Tapos, kasi syempre kapag nalaman ng iba, siya nito, lumalabas kasama siya. Issue. Yun yung iniiwasan mo na. Tapos, syempre, pag na-issue, masabi ba,
Tapos, Kasi nasa hanggang same office pupalat. pa kami. Mm. Alam, baka malaman to nila father. Parang pasekretong, Nalalaman pasekretong nila muna. father. Kahit, wala naman talaga kaming ginagawang kung ano man. Oo. Parang gusto lang din namin na ayaw muna naming ilabas siya or malaman ng iba para maging safe place muna namin yung isa't isa. Na maluwag lang sa amin na kapag inalok ko siya, o hindi namin iisipin na, baka ganito or something. Tapos ang hindi natin ina-expect nun, ang hindi ko ina-expect, ewan ko kung expected mo na si Ma'am Shi pala ay parang may nafe-feel na din na something between us. Nung paglabas natin, nung nakwento ko sa kanya na lumabas tayo, parang naka-feel siya ng something. Ako din naman, parang nakalata ako sa kanya na parang iba rin dating sa kanya. Kasi ako, na-feel ko lang as friend. Lumabas kami as friends. Yun lang yun. Tapos, ikaw ba, bakit hindi mo sinasabi? Ano yung reason mo? Dahil siguro may na-feel ka na din ba? Na sa'yo? Oo. I think siguro nasabi ko din siya kay Ma'am Shi muna. Sabi ko din na Really? may something ako in this person. Pero Nasabi mo talaga yung specific name? Or sa loob ng office natin, meron kang gano'n. Nasabi mo yung ikaw, name? nasabi ko. Parang guys ko rin na. Nasabi ko muna kasi wala akong mapag-sharean. So, syempre as nanay, nanay-nanayan din natin. Yes, para makahingi ng advice. Makahingi ng advice din. And sila din kasi siya mismo, parang tig-shift tayo na, what if kayo na lang ngaya? Or may mga ganun. Nalaman ko na lang din nung parang nakwento ko din. Ako naman, hindi ko pa naman alam na may na gusto din tayong i-ship. Kasi wala naman akong ganun na na-feel. Kasi yung intention ko lang naman ay ipag-close friend. Kasi nga, workmates naman kami. So, yun lang ang ang akala ko. Kaya, hindi din naman sila siguro nagulat or hindi din naman sila nanibago. Talagang kinilig lang din nung nalaman or nabigla lang na hindi naman nila ine-expect. Kahit ako, di ko naman ine-expect. Ako nag-alok lang. Na magiging tayo. Nadadating tayo sa point na to. Tapos magiging fiancé. Magiging fiancé ko siya. Pero, so ngayon naman, we're happy. And right now, ina-enjoy pa natin yung moments as fiancé and soon to be married. Yeah. And guys, marami din kami mga challenges, struggle sa relationship na to, na parang hindi ina-expect or baka hindi expect ng ibang tao na nangyari din yun sa amin. Kasi we're just normal na tao lang din na ma-experience din yung mga ganon. Pero, syempre, ginawan pa din natin ng way para ma-solve yung mga challenges na yun. Parang hindi naman natin nahiyaan na mag-end up talaga tayo sa maging broken or mag-separate. Agree. So, I think hanggang dun na lang muna ang aming share. Pero may mga susunod pa. May mga susunod pa po kami gagawin. Maybe next time, ang i-share naman natin is all about challenges, how to cope up with As kami din naman. Ano din yung secret yung opinions namin? Secret yung natin sa relationship natin. Natin. Para kung mas tumatag. Maging healthy. Maging healthy. Yeah. Kasi may mga relationship na toxic relationship, para maiwasan yun, and paano din namin i-share yung healthy relationship. Kami talaga, syempre, sinisikap din natin yung ganun. Para, syempre, mas maging stronger. And magkakaiba naman din kasi tayo ng values, imperfect people din. And syempre, may mga pinagdadaanan in the relationship and individually. So, hope you support us sa aming journey. Very first step. podcast journey. So, we hope na samahan nyo kami sa journey namin na to. Okay. Bye. So, bye guys. Thank you for watching. Thank you for watching.